Judith, pakikuha mo namang kape si Lolo, salamat. Utos niya sa kasambahay. Kaya kita pinapunta dito para mapag-usapan ang pupwedeng gawin para mapaghiwalay sila. Masama ang kutob ko sa babaeng yon. Obserbahan po muna natin kung gusto ninyo para po maging fair kay Clarice at kay Rafael. Paano kung bago pa dumating sa panahon yon, maubos ng kayamanan namin ng aking apo, hindi ba? Ano po ba ang gusto niyong gawin natin? Pigilan siya? Pikutin mo si Rafael. Nanlaki ang mata niya sa panukalang yun na matanda. Di siya makapaniwalang ganun ang gustong gawin nito. Sinong lolo ang may gustong ipapikot ang apo? Lo, baka malaman niya po yan. Magagalit yun sa ating dalawa. May malalaman lang siya kung sasabihin mo, hindi ba? Hinigop nito ang kapeng dinala ni Judith. Mapapapayag po kayo natin siya? Ikaw, gusto mo ba? Bigla siyang nahiya sa tanong nito. Nag-iwas siya ng tingin, saka siya nagsalita. Bata pa lang po ako, Lolo. Gustong gusto ko na si Rafael. Ayoko siyang maging kuya gaya ng pagpapalaki ninyo sa amin. Ayoko siyang tawaging kuya, yung pagyakap-yakap at paghalik sa akin, nilagyan ko ng mali siya. Umaasa akong darating ang araw titingnan niya ako bilang ako talaga. Bilang isang babae at hindi nakababatang kapatid. Iyon naman pala bakit nagdadalawang isip ka pa? Kasi po, ayoko po siyang masaktan. Yon ang pinakauling bagay na iisipin kong mangyayari sa kanya. Ang puso ko po para sa kanya at kung di man niya ako mapansin, handa po ako magparaya kung saan siya mas masaya. Ganon po kasi ang pagmamahal na alam ko. All is fair in love, Atalia. Kung yan ang iisipin mo, hindi kaya dumating ang araw na magsisi ka or maisip mo, paano kaya kung lumaban ka? Paano kung sinubukan mo, hindi ba? Pero Lolo, mahal mo ba siya? Yumuko siya at tumango. Opo, labis pa sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Malay mo, pareho kayo ng nararamdaman. Pero pareho din ang reason nyo, ay di lalong walang magiging kayo. Paano nga po kung ako lang nagmamahal sa kanya? Kaya nga susubukan mo eh. Iunahan mo ang pagkakataon. Bakit di mo subukang akitin? Kapag walang epekto, saka tayo mag-usap. Ginawa niya ako na napag-usapan nila, ngunit si Clarice parang aso. Palaging nakadikit at nakabuntot. Na hindi siya nagkaroon ng chance na makalapit man lang. Doon nag-umpisang uminit ng ulo niya sa mga ito. Kaya sa halip mapalapit to sa kanya, parang lalo pa tong lumayo. Gustuhin man niyang mag-sorry dito pero mas paninindigan niya ang pagkainis at pagkaasar dito. Mahigit 1 taon ang ginawa niyang pagsubok na lumapit dito, ngunit walang epekto. Mas lalo pa tong napapalapit kay Clarice. Nawala na siya ng option kaya't minabuti niya nang kausapin si Lolo Harry. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Lolo. Nakakaamoy po si Clarice sa plano natin. Araw-araw siyang nasa opisina at nakabantay. Wala pong chance na makalapit ako. Sumbong niya rito. Suko na siya sa plano nila dahil inaman niya na sa sariling wala na siyang magagawa. Tatanggapin na lang niya na hindi sila para sa isa't isa. Nagawa mo ng lahat? Opo, Lolo. Wala na po talaga akong magagawa. Pwes, panahon na para akong kumilos. Ako naman ang gagawa ng paraan para pumayag siyang magpakasal sa'yo. Ano pong gagawin ninyo? Kinakabahan siya sa plano ng matanda. Baka mamaya patabihin siya nitong hubad kay Rafael. Mas gugustuhin ko pang ipamana sa iyong lahat kaysa makinabang at manamasang babaeng bulagsak na iyon na walang ginawa kundi gumastos. Ano pong plano ninyo? Gagawa ko ng last will na dapat kanyang pakasalan. Kung hindi, ipapamana ko sa iyong lahat. Paano po kung di talaga kami mag-work out? Pagkalipas na 1 taon, maghiwalay kayo. Hati na lang kayo sa may iwan naming kayamanan. 1 taon? Lolo, hindi ko po kaya yun. Masyado maiksi po yun. 3 taon po. 3 years ang hihingin kong palugit sa inyo. At kapag di talaga kami match, ibabalik ko ng buog sa kanyang kayamanan na siya dapat ang magmamana. Kakaiba ka talagang bata ka, ha? Hindi mahalaga sa iyong pera. May pera naman po kami ni Papa. May uuwian din po akong kondo. Si Papa naman po narito sa inyo kaya't okay lang po sa akin yun. Ready ka na ba sa plan B? Kinakabahan po ako eh. Kaya mo yan, may tiwala ako sa'yo. Yun ang kwento sa likod ng pagpapakasal nila ng kanyang asawa. Isang sabuatan sa pagitan nilang dalawa ni Lolo. Di makapaniwala si Rafael na ginawa ni na Atalia ang ng ganong klase ng plano. Akala niya walang alam ang asawa niya sa plano ng kanyang lolo. Natatawa na lang siyang isipin na tamang ginawa ng mga to sa kanya. So pinikot mo ko. Tanong niya sa asawa pagkatapos itong magkwento. Ayaw mo ba? Tumayo to mula sa pagkakakandong sa kanya. Sinabi ko ba? Butit ginawa niyo yun kung hindi. Baka nakatuluyan ko na talaga si Clarice na may saltik sa utak.
Kung ginahasa mo ko agad, baka napakasalan agad kita. Biro niya at hinila si Atala sa kanyang kandungan. Ang ganda at ang sexy kaya ng asawa ko. Sino bang makakatanggi sa ganitong alindog? Nako, napakabulero mo. Muntik mo na nga akong hiwalayan, no? Huwag na nating pag-usapan na nakaraan. Tapos naman na yun eh. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sa bagay, saglit lang at may tatapusin muna ako. Tumayo to mula sa pagkakaupo sa kanya. Itatype ko muna yung isang proposal. Saan? May magpapatay na subdivision. Nakita yung ganda ng style ng subdivision ninyo. Nanghihingi ng breakdown. Subdivision natin. Atin yon. Ang lahat ng sakin ay sa iyo. Sabi niya sa asawa. Yun na nga. Gusto nilang mag-bid tayo sa kanila pero sinabi ko, quality yung materials natin kaya hindi kasing baba nung sa iba. Pero guaranteed naman na maganda. Galing mo talaga. Di nagkamali si Lolo sa'yo. Talagang hindi. Ayoko silang biguin. Nagtatawanan silang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone niya, ang kanyang mommy. Yes, mom? Sagot niya rito. Manood kayo ng balita, yung tatay ni Clarice nasa news. Bakit daw po? Basta panoorin nyo na lang. Agad niyang inoff ang tawag ng ina at binuksan ng TV. Ano yun? Usisa ni Atalia sa kanya. Nasa balita raw ang tatay ni Clarice. Hinanap niya ang mga channel na may balita. Sa sobrang excited niya, hindi niya natanong sa ina ang channel kung saan binalita ang ama ni Clarice hanggang sa mapadako siya sa isang balita kung saan naka-highlight ang pangalan ng tatay ni Clarice. Nakapatay ito dahil sa sugal. Grabe ang ginawa nito. Sinamuray ang nakaaway. Kasama ng ama ni Clarice ang grupo nito. Grabe. Talagang nasisiraan na ng ulong mag-amang yan, honey. Nakakatakot. Wika ni Atalyang hindi natiis ang panonood ng balita. May criminal mind talaga sila. Talaga palang sugapa na sa sugal ang tatay ni Clarice. Tamang sinabi sa akin ni Richmond. Kaya habang maaga parang gusto niya nang maisalba ang negosyo ng namayapa niyang kaibigan. Tumakas sa mga suspect matapos pagtulungan patayin ang dalawang biktima at tinakaw pang perang dala nito sa Tachi case na ayon sa kasino na panalunan ng mga biktima sa kasino. Sabi ng reporter sa TV. Nako, at hindi pa pala nahuhuli. Nakakatakot naman, pugante pang mga yun. Baka gumawa pa yun ng masama. Kinikilabutang sabi ni Atalia sa kanya. Malamang gagawa ng organisasyon ng mga yan. Kadalasan kapag mayayaman ng gang, ang ginagawa yung mga krimen gaya ng kidnapping at holdapan. Sana mahuli agad ng mga taong yan. Mga salot sa lipunan. May araw din ng mga yan. Hindi palaging malaya. Siguro alam na ni Clarice yan. Malamang yan. Wala namang ibang pupuntahan yun. Pero matagal na nating di nakikita si Clarice kahit sa mga bar, hindi ba? Namimiss mo. Nakasimangot na tanong ni Atalia sa kanya. Mrs. naman. Hindi to usually nagtatantrums ng ganon. Di rin to selosa. Naisip ko lang naman. Iniisip mo. Nalingkit ang asawa niya. Nakatitig to at kulang na lang kainin siya ng buhay. Honey naman. Ang ibig ko lang sabihin, baka may alam siya kung nasan ang tatay niya. Tumunog ang phone niya, pangalan ni Richmond. Hey, Rafael, napanood niyo ang news? Oo, binalita lang sa akin ng mommy ko ngayon. Nakita kasi kami ni Clarice. Binenta niya ng negosyo nila pagkaalis niya. Saka ko lang nalaman ng balita. Di daw siya marunong patakbo ng negosyo kaya ito, nakuha natin. 200 million. Nagmamadali nga eh. Upon checking, legit naman ang papers. May pirma ni Tito. Baka malalaman mo sa kanya kung nasan ang tatay niya. Huwag na tayong makialam sa kanila, Rafael. Problema na naman nila yun. Magkita-kita na lang tayo ni na Arvin kapag nasettle na tong negosyong to. Si Arvin naman ang magmamanage nito, hindi ba? Yeah, gusto niya yan. Mag-set tayo ng date para makauwi siya ng Pilipinas. Okay, sige. Bye. Pag-off niya ng tawag, sa kanya naalala si Atalia, nagtatampo sa kanya. Ang cute-cute talaga ng babaeng yon. Asawa ko, wag ka na magtampo. Ikaw naman mahal na mahal kita. Niyakap-yakap niya ito at saka hinalikan. Doon ka na sa Clarice na iniisip mo? Ikaw talaga? Lalo kang gumaganda kapag tinutuyo ka. Talaga? Oh! Ano gusto mo? Tuyuin na lang ako araw-araw? Paninigurado nito sa kanya. Nawala ang ngiti niya sa mga labi. Wag naman. Sabi mo kasi mas maganda ako kapag tinutuyo ako, hindi ba? Super ganda mo naman kasi kapag wala kang sumpong. Bawi niya sa sinabi nito. Ewan ko nga sa'yo. Sige, sorry na asawa ko, hindi na mauulit. Talaga?
Nag-isip lang naman ako at saka katatawag lang sa akin ni Richmond. Binenta ni Clarice ang kumpanya nila. Upon checking, legit naman daw. Bakit binenta agad? Nagulat pa ang asawa niya. Di naman marunong magpatakbo ng kumpanya yun eh. Di ba nga ang sabi mo, ang alam lang nun gumastos at mag-aksaya ng pera? Sa bagay, masasayang pinaghirapan ng kuya niya kung hindi maisalba ni Richmond ang kumpanya nila. Kaya tumawag sa akin si Richmond. Gusto niyang mag-meeting kami kapag naayos na ng lahat. Napakagaling din nun sa negosyo eh. Napagkasundoan na lang sa penthouse na lang muna matutulog. Madalas silang nasa kondo. Inayin niya ang asawa doon dahil sa isang sorpresa. Pagbukas ni Atana ng pintuan ng penthouse, nanlaki ang mata nito sa nakita. Napaluha ito. Sa penthouse tayo matulog. Yaya ni Rafael sa kanya. Pwede naman, di pa ulit ako nakatulog dun eh. Nakangiti niyang tugon. Mag-o-order lang ako ng pagkain. Sagot sa kanya ni Rafael. Pagdating ng pagkain bandang 6:00, umakyat na sila sa penthouse. Buksan mo, utos ni Rafael sa kanya. Binuksan niya ang pintuan at nanlalaki ang mata niya sa nakita. Mga bulaklak na sa flower vase. Sa kabilang side, painting ng larawan ng kanyang ama, ni Malena at ni Tita Claudia na magkakasama. Sa kabilang wall naman, larawan nilang lahat nung kasal nila. Larawan nilang mag-asawa, larawan nilang 4 ng tatay niya at ng mag-ina, at larawan nilang 3 ni na lolo. Nasa kabilang side, larawan naman nilang 4 na mga biyanan. Larawan nila kasama si lolo, larawan nilang mag-asama kasama si Malena, Tita Claudia at papa niya. Umagos ang luha sa kanyang mga mata at isa-isa, nilapitan ng mga larawan. Kailan mo to pinagawa? Tanong niya. Last week pa yan. Kararating na mga bulaklak kanina kaya ngayon kita inaya. Salamat. Alam mo talaga paano ko paliligayahin? Siyempre, asawa kita. Kahit nga sa kama, alam ko kung paano kita paliligayahin eh. At pilyo nitong pinisel ang kanyang puwet. Baliw. Ang ganda nilang tingnan. Buhay na buhay sila. Ang ganda talaga ni Malena. Papa? Inaplos niya ang larawan ng ama. Napaluha ulit siya. Miss na niyan ito. Papa, hindi ko pababayaan ang anak ninyo. Masayang sabi ni Rafael sa larawan ng kanyang papa. Aalagaan ko siya at pakamamahalin. Di niya mapigilan ang luhang patuloy sa pag-agos. Nakakalungkot lang na kung kailan sila okay na ni Rafael, doon naman siya iniwan ng tatay niya. Hindi tuloy nito makikita ang paglago ng kanilang pamilya. Niyakap-yakap niyang asawa. Bakit pala ang daming bulaklak? Nilapitan niya isa-isa ang mga bulaklak na naka-vase. 15 yon. Sabi mo kasi noon, walang ibang nagbibigay sa'yo kundi si Richmond. Kaya yan, kinoffer ko ng buwan na hindi kita nabigyan. Ano bang paborito mong bulaklak? Roses, syempre. Yung China, malaki ang pagkabilog nun. Now I know. I-ready na natin ang pagkain. Tara na sa kwarto. Pagkain? Sa kwarto? Ano na namang kalokohan yan? Ikaw ang kakainin ko. Inaatake ka na naman ng kalokohan mo, Rafael. Halika na nga. Yaya niya kay Rafael sa kusina. Magkasama nilang niready ang kanilang pagkain. Napagkwentuhan nilang tungkol sa tatay ni Clarice. Nakakasira talaga ng bait ang sugal. Walang nadudulot na mabuti sa buhay. Nilagpit nila ang kanilang pinagkainan. Siya naghugas ng mga pinggan at ang asawa naman niyang nagpunas ng lamesa. Sabay silang pumunta ng banyo para maligo. Nagkukulitan silang dalawa habang nagkukuskusan ng likod. Pagkarapos ng nilang maligo, di na sila nagbihis. Sa banyo pa lang inumpisa na siyang angkinin ng asawa. Ang daming napapatay ngayon. Kakagaling niya sa cafeteria para kumuha ng pagkain. May bago na namang biktima ng holdapan. Nakakatakot na talaga. Patingin? Kinuha nito ang hawak ng dyaryo. Iisang grupong gumagawa nito. Ayaw lumaban ng patas. Ang gusto nila, easy money. Sinabi mo pa, nakakatakot magtiwala ngayon kahit sa mga taxi driver eh. Baka mamaya kidnapper or holdapper din, di ba? Magdoble ingat na lang palagi. Bibirinan ko si Lolong wag masyadong lalabas. Mahirap naman makapasok dun sa atin eh. Kaya yung paglabas-labas nilang problema. Ano kayang balita sa tatay ni Clarice? Dapat nahuhuli ng mga yon. Di na dapat makawala. Grabe ang trauma ng mga anak nung pinatay nila eh. Takot na takot. Pati yung asawa. Napanood ko sa news, minaman-manan daw ang bahay ni na Clarice. Baka magpakita ang tatay niya doon. Updated na updated ah. Alam mo bang may balita na ako tungkol sa rape na nangyari kay Clarice? Di pinansin ng asawa ang pang-aasar niya. Ano?
Galing doon sa park na pinupuntahan namin yung mga investigador. Magugulat ka sa nalaman nila. Si Clarice nagpag-ahasa talaga. Nagtataka nga daw yung tatlong lalaki kung bakit sasabihing rape. Nagbayad daw sila. Kaya pala ayaw pa imbestigahan ng babaeng yun ang nangyari sa kanya. Ano? Nagulat siya at di makapaniwala. Napag-ahasa talaga siya o nagpabayad? Parehas. Nagpabayad siya. Inaaya nga raw nila sa hotel, ayaw. Ang gusto raw ganong style. Kaya pala akong sinisisi, may hidden agenda pala talaga. Nagtataka nga ako kung ano nagustuhan mo dun eh. Sama na ugali nun. Baka yung nangyari sa akin, ikaw ang iniiwasan ko. Kaya ipinagsisiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Natatakot ako maging tayo, alam mo na, iniisip kong sasabihin ng iba. Di ko naman akalain ikaw palang gusto ni na lolo para sa akin. Baka naman hindi rin. Di lang nila gusto si Clarice. At least sa'yo ko napunta. Isang perpektang babae. Mabait, maasikaso, malaki. Manyakis ka talaga. Irap niya dito. Joke lang, makamanyak naman to. Ngumuso to sa kanya. Dapat kasi maging seryoso ka rin kausap, no? Seryoso naman ako ah. Seryosong nagmamahal sa'yo. Napuno ng tawanan ng kanilang pag-uusap. Ito ang namimiss niya kay Rafael. Ganito kasi to ng mga bata pa sila. Maraming kalokohan kasama ng mga kaibigan at madalas nakikijoin siya dahil siya ay one of the boys.